Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig, kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus. Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili niya siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes Santo na, ng ating mga tinatawag na mga mahal na araw. Sabihin niyo nga po, mahal na araw. Kahapon sa kwento natin ay narinig natin ang mga pangalan ni Maria na kung saan ay ibinigay ni Maria, ipinuna sa paa ni Jesus ang pinakamahal na pabango na mayroon siya. Yung pinakamahalaga na kanyang pag-aari at ito'y binigay sa paanan ni Jesus. Pero nandoon din si Judas na nanghinayang sa pabango na sana ibinenta na lang. At ngayong araw na ito, sa kwento natin, hindi ko alam na, subukan nyo lang, ilagay nyo ang inyong sarili sa sitwasyon ni Jesus. Ano ang pakiramdam? Ano ang nararamdaman ni Jesus? Kasi ito na yung mga huling araw, di ba, no? Mga huling araw na ni Jesus. At ano ba yung pakiramdam na magkakasama kayo sa isang silid,
tapos ay malalaman mo na mayroong isang magkakanulo sa iyo, magtatraidor sa iyo, ilalaglag ka. At nandoon din, sabi nga din si Pedro, no, na sabi, kahit buhay ko, iaalay ko. Pero alam ni Jesus na itatatwa din siya. Panghihinaan din si Pedro. Kung halimbawa kayo po ito, aalis ka ba ng silid kung nasaan kayo? Kasi alam mo na eh. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Traidor yan eh. Hindi mo lang alam, pero traidor yan. Yung parang ganun ba? No? Ano ba? Nakipagplastikan ba si Jesus na alam naman niya kung sino? Tapos, ano ba? Pero sa tingin ko, hindi eh. No? Mas naging totoo pa si Jesus. Kung hindi man naging totoo ang kanyang mga kasama, mga itinuring niyang kaibigan, si Jesus ay nanatiling totoo sa kanila. Kahit na gano'n ang ugali o magiging ugali nila, tinanggap sila ni Jesus. At yun yung totoo. Minsan nga lang, ang tao mismo ang hindi makatanggap sa kanyang ginawa o gagawin pa lang. Pero tandaan natin, katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, hanggang sa huli, hanggang sa dulo, siya ay naging tapat na kaibigan sa kanyang mga alagad. Na siya rin naman ang pumili. Diba? Kung sa kwento ng mga alagad, siya ang pumili. Isa-isa, pinuntahan niya, inimbitahan niya, sumunod ka sa akin. Kahit na masamang tao, masama ang trabaho, kahit na sa tingin ng lipunan, ng komunidad, makasalanan, tinanggap niya. Pero tingnan natin kung inuulit ba natin ang mga pagkakamali ni Judas at ni Pedro? Inuulit ba natin? Kasi baka lagi lang tayong nakatingin sa iba, pero yung ginagawa natin, sarili natin, hindi natin pinapansin. Makailang beses na ba tayong ng Judas, ng traidor, na nilaglag. Tapos pinapalabas natin na tayo ang api, tayo ang bida, tayo ang magaling. Pero kung tutusin, ang dami na nating hinudas. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin nagiging tapat si Jesus sa kanyang pangako. Pangako sa atin. Kaya nga, ito'y pinagninilayan natin ngayon na kahit na maging Judas ka, iaalay pa rin niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa atin. Ang hinihiling lang naman ay pagbabago, pagsisisi. Alam natin, mahirap sa pakiramdam yung ilaglag ka ng iwan ka, ilaglag ka, ipaghudas ka. Alam natin kung ano yung pakiramdam na yun. Kaya tiyakin din natin na huwag nating gawin ito sa panahon natin. Huwag nating gawin sa kaibigan, sa pamilya, sa kakilala. Kasi kung alam mo na, bakit mo gagawin? Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yan, napakahirap. So bakit mo gagawin? Tayo ay inaanyayahan na pagnilayan ang mga kwentong ito para matuto. Matuto sa mga naging pagkakamali ng mga nauna. At kung mabigyan ng pagkakataon, maitama natin ang mga naging pagkakamali. Yun nga lang, talagang
Nasaan ba tayo? Nasa pagtatama o pag-uulit? Pag nilayan niyo po mabuti, no? Kasi madali lang magmalinis. Madali lang ibaling sa iba, no, ang sisi. Pero yung sarili natin, minsan hirap tayong komprontahin sa ating pong mga nagagawa, sa ating mga pag-uugali. Tatakasan lang natin ito, tatakbuhan lang natin, pero yung totoo o yung katotohanan na mayroong kang trinaydor, hindi yan mababago. Pero lagi pong mayroong pagkakataon para magsisi, humingi ng tawad at lumapit muli kay Jesus. Amen? Thank you.